Okay. Okay. Sige, balik na naman tayo sa... Basta lahat ng video mag-uumpisa sa okay. Six days out. Itong apple at saka pipino, tinanggal ko na to 2 linggo na nakalipas. Tapos pati yung saging, hindi naman talaga siya panaka-naka na lang yung saging. Tapos yun yung problema, parang pakiramdam ko mayroong nito, sugat na nandito yun. Yung ko, para sa Bisaya pa to, wanggit eh. Kaya yun na nga yung sabi ko, lagi ko lang naman pinakiramdaman yung katawan ko. Pag nagbigay kasi talaga ng sign yung katawan ko, ibig sabihin may nagkulang yan. Pag nagbigay ng sign yung katawan pala natin, may nagkulang talaga yan. Nutrition po, kahit anong nutrition talaga yung pinaka doon. Basta ganun. Yun yung natutunan ko rin sa mga eksperto. Hindi ako gaanong science based sa mga approach ko, pero naniniwala pa rin ako sa mga scientifico. Kasi nga, pag nagkasakit tayo, sa mga scientifico pa rin tayo nagpupunta eh, sa mga expert pa rin tayo, sa doctors, doktor talaga, doktor. Kaya yun yung naging approach ko. Tapos wala sana akong balak magsaging kanina kasi nga mayroon na akong apple at saka pipino. Pagising ko, tuyong-tuyo pakiramdam ko sa mga labi ko. Sabi ko, wala to. Isa na talaga to sa mga sign na nagkulang. Sabagay, nakatrip naman talaga. Sino ba naman magiging kompleto yung nutrition sa katawan? Nag-calorie deficit or nagbawas nga ng mga kinakain. Kaya yun. Kaya ito naman, mabababa naman calories nitong na to eh. Apple, ilang calories lang? 90 or medyo mababa, pero may calories pa rin. Dapat isagad sana. Kaso nga lang, yung problema natin, yung katawan natin nagdima na eh. Tsaka rin kasi, mahaba kasi duty ko, kaya ayaw ko talaga ring gayahin yung mga ginagawa ng mga pinapanood natin, yung mga ina-idol nating mga professional bodybuilder sa talaga nila, na pilitin nila kayanin nila kung ano man yung nararamdaman ng katawan nila, kasi nga yun sa goal nila na manalo or sa mga competition na pinag-anan nila. Ang problema kasi, magkaiba kasi sitwasyon eh. Sa akin 24 hours yung duty ko eh. Kung kagaya ganito weekend walang katao-tao rito sa kung hahayaan ko yung katawan kong magdusa pagka bumigay o ano pa bang ibang magandang term, magkaroon ng problema, sino naman sasaklolo sa akin dito, na mag-isa nga lang kami rito pag naka-duty pag weekend pag nag-collapse tayo rito, pagka nagbumigay yung katawan natin paano na? Manigas tayo rito pagdating ng umaga ano ba, kasi lalo na ngayon Sabado, Lunes pa may pasok dito. Ang papasok dito kinabukasan yung kapalitan ko lang sa duty. yun yung isa sa mga kinakatakot ko, kaya nanonood naman ako talaga ng mga preparation ng mga professional bodybuilder. Kaso wala, ang magkaiba nga talaga doon yung sitwasyon kasi sa kanila kasi mga full time yun sila pagka kahit sabihin natin mas kukunti yung kinakain nila, makapagpahinga naman sila, matutulog sila. Pagkatapos kumain, pwede naman magpahinga, kasi pagka natutulog tayo, humihina lalo, hindi ganun ka aktibo yung metabolism natin. Anong tawag ba? Basta biruin mo ba naman, pagka kumain ka ng alas 6, matutulog ka hanggang hanggang umaga, hindi ka naman makakaramdam ng gutom. Pagka gumalaw-galaw ka na, saka ka makakaramdam ng gutom. Ibig sabihin, saka na naman tumakbo na mabilis yung katawan natin. Kasi pagka nakatulog kasi tayo, relax. Pagka sinusuplayan lang ng katawan natin yung puso sa ibang puso talaga, kasi yun lang naman talaga yung nagtatrabaho sa kasi pagka yung pantunaw natin, yung pagkalipas ng 3 to 4 hours, kung ano man yung mga kinakain natin nung bago tayo matulog, na yun natutunaw na ba ng katawan natin, napaprocess na. Kaya yun yung pagkakaintindi natin. Kaya yun yung kahit lahat naman tayo nakaka-experience na ganun basta nakakatulog tayo, pagkagising na natin makaramdam tayo ng gutom. Kaya yun kami dito 24 hours, hindi naman sa hindi nakaka-idli, pero swerte na yung
nakaka-idlip-idlip ko sa madaling araw ng ano, mga 1 oras or 2 oras. Tsaka di pa talaga yun yung 1 oras na yun, di pa yung tuloy-tuloy. Kumbaga, basta maipikit mo na ng bahagya yung mata mo, okay na. Parang power nap, basta ano ba tawag doon? Basta ganun yun. Yun yung ano, kasi nagbigay na talaga. Tapos yun nga, yung isa din yun yung parang hindi ka gutom pero nanginginig yung katawan. Yun yung isa sa ito ba, ilang piraso ba? Ay, ubusin ko na lang to. Di ko na ito saging ilang piraso to? 6. Hindi na ako magtira, maliliit naman din. Hindi na ako magtira para bukas ng umaga. Di ko na lagyan ng saging at saka pipino yung pagkain ko bukas ng umaga bago mag-out sa duty. Ganito rin kasi yung pagkain ko sa ano sa umaga bago mag-out sa duty, kinabukasan. Kasi yun na nga yun din yung kategory ko. Kailangan ko kumain ng sapat para pag-uwi makapagbuhat pa sa gym. Kahit pa paano mayroon pa ring reserve energy yung katawan natin. Kaya minsan nga, kahit nakakain ako ng ganito pagdating sa gym, may mga time talaga na ayaw talaga gumana katawan ko eh. Hikab pa rin ako ng hikab. Yun naman din kasi galing ng puyat naman talaga. Ang ano doon baka talaga hindi puyat na puyat talaga yung katawan, pagod na pagod. Depende kasi yan. May mga araw naman din kasi medyo relax kaya pagdating ng kinabukasan, yung katawan mo medyo intact pa rin yung lakas kahit sabihin mong puyat. Pero hindi ka naman gaanong pagod kasi may kagaya nito, mga ganitong araw, mga weekend, yung katawan mo marirelax lagi. Kasi hindi ka lang nakakatulog pero relax naman yung katawan mo tapos pati isipan pati kasi hindi ka nakalock yung mga pintuan eh. Kumbaga relax ka lang, mag-aantay ka lang kung hanggang kailan hanggang umaga, mag-aantay ka lang ng hanggang umaga eh. Yun naman yun yung ano. Ay, yung ano pala, yung oatmeal tsaka chicken breast at saka nilagang itlog na ilagay ko na. Hindi kasi ako nakapurmak agad kanina, dito pa yung kabady ko eh. Ay, nung umalis na siya, nalaglag pa. Kalaglag lang din naman kaya wala pa yung mga sinaunang paniniwala pa, hindi pa nakakapit yung naman yung nasa sa intro. Pinunasan ko rin naman yan eh. So nagdahilan pa talaga. Yun yung ano kasi dito pa yung kapalitan ko, hindi pa ako makapurma dito siya nakaupo ko. Kaya di ako makapurma rito. Dito lang din naman kasi yung maganda-ganda liwanag pagka ganitong umaga. Magandang-ganda yung ano sa reflection ng camera ba. Hindi mag-against the light gaano. Hindi gaano. Pero mayroon pa rin talaga against the light. Pero di gaano. Kaya ng tiisin. Ganun yun. Yun na nga. Ano pa? Basta yun na yung ano, yun yung mga kadahilanan ko kaya tapos ito naman, dati kasi hindi ko rin to tinatanggalan ng buto yung ano, pipino kasi 'di ba? Ano naman, yun nga lang pagka ano kasi mayroon talagang matitira sa parang hirap matunawan ba? Kaya naisipan ko, tanggalan na lang ng buto. Nung natanggalan ko ng buto, hindi na yun nagiging problema sa akin pagka ano, parang pabalik-balik sa CR. Kasi yun kasi mahirap sa katawan ko, ano to eh. Hindi kagaya ng iba na parang kinakabag-kabagan lang, gano'n. Mabilis lang mawala pagka utot lang ng utot. Utot ng utot mawala na yung ano sa kanila, maano na. Sa akin kasi wala eh. Takbo talaga CR pag mayroong may counting maramdaman yung tiyan ko eh. Kaya yun naman yung ginawa. Pati sa okra, tinatanggal ko na rin. Dati kasi hindi ko tinatanggal. Kasi one time, parang bigla ko naisipang tanggalan niya ng buto nung nag-CR. Nung ano, di na ako pabalik-balik sa CR. Di ako parang hindi natutunawan. Kaya yun na yun. Ganun naman talaga. I-observe naman natin yung mga kaganapan na nangyayari sa buhay natin para doon tayo matututo. Biglang doon tayo matututo. Basta ganun na yun. Huwag kayo magulo. Yun na nga, paano ba to?
Kasi nung mga nakaraan kasi, makakaya ko naman wala, nakadalawang linggo nga ako na walang pipino at saka apple eh. Yun na nga. Yun nga lang talaga, yung katawan mo talaga, pag sobra na yung pagkukulang nung, sabihin na natin nutrisyon, paparamdam talaga. Kaya yun nga, parang pakiramdam mo, ano nga, iwanggit sa Bisaya, wanggit, ano ba tawag sa Tagalog yun, yung parang yun nga, yung dito, parang pakiramdam ko parang magkakasugat, medyo mahapdi. Kaya inaagapan ko na, bahala na yung ano magiging resulta, basta ganun yun. Doon natin pwede natin sabihin na hindi pa talaga ganun ka ano yung mindset ko. Kaso nga lang, yun na nga, mag-iba kasi yung sitwasyon eh. Siguro kung magbawas ako na magbawas talaga ng kain, tapos pagka ano, magpahinga lang, baka ano, kayanin ng katawan, hindi ka magkaroon ng parang pangamba. Akin kasi kagaya na ngayon, nagjo-duty pa ng 24 oras, ilang oras pa lang yung nabawas ko sa 24. Dumating ako rito kanina 5:33, alas 7, dalawang oras pa lang, 7:46 dalawang oras pa lang yung nabawas sa 24 oras. Paano na kung medyo tanghaliin din yung kapalitan natin, hindi lang 24 oras yung nandito tayo sa trabaho, talaga mahigit pa. Yun naman yung ano doon, kasi hindi ka naman pwedeng umuwi pag hanggat wala pa talaga yung kapalitan mo. Kaya never talaga magiging insaktong 24 oras, minsan lalagpas ka pa talagang 24 oras na sa duty. Hindi ko rin inuugali na kunyari maliit yung kapalitan ko, magpalit din ako kinabukasan. Hindi ko inuugali yan kasi pagka yun na nga, pag inuugali natin yung ganun, parang magiging pattern na eh. Yung kapalitan mo, ano na rin, hindi na rin magmamadali. Kumbaga ano na, kasi alam naman niya na babawian lang din siya, parang mauwi na lang sa bawian na lang ng bawian ng ganun. Kaya habang tumatagal, papangit yung palitan ng duty. Kaya hirap pagka ganun na mangyayari, hirap ka na mag-set up ng mga lakad mo doon sa para kinabukasan or yung pag off duty ka. Kasi hindi mo masigurado kung papasok ba na maaga, maliban na pagkausapin mo siguro yung kapalitan mo na mayroon akong mga lakad sa ganitong oras, ganito ganyan. Pero pagka wala kayong usapan, hindi na magmamadali yun eh. Kaya yun yung isa sa mga inaano ko na ayaw ko yung bawian. Oras, maliit man, minsanan lang, hindi talaga magkaiba kasi yung regular ka na nalilit, paiba-iba yung oras mo eh. Kaya maliit ka minsan sa isang linggo, isang beses, pero hindi naman yung sobrang late, maliit ka lang ng mga ilang minuto, consider pa rin naman yun, minuto, oras, hindi lang yun. Wag lang talaga yung lumagpas na ng husto doon sa regular na palitan. Yun yung hindi na talaga maganda yun. Kasi yun na nga, paano kung mayroon ka ng mga nakaset up na lakad, hindi mo na naman sinasabi sa kanya kasi nga, o sa kapalitan mo, hindi mo na isabi kasi kung mayroon kayong regular na pasok eh, kumpiyansa ka na papasok siya ka na bukas, tapos biglang mali. Paano na yung mga nakaset up mong ano, lakad? Yun naman yung ano. Kaya mahirap mag ano ng set up ng lakad pag ganun yung yun yung palitan, parang hindi consistent yung palitan. Yun yung isa sa mga iniiwasan ko din. Kaya malate man yung kapalitan, ano yung pasok ko kinabukasan, yun pa rin yung papasok ko, maliban lang pagka magkaroon din talaga ng aberya sa daan. Isa niyan, di ba nagbabike ako, pagka naplatan, malilate talaga. Kasi i-repair mo pa yung gulong. O ano, yun naman yun. Pero hindi talaga yung sadya. Baga, panahon talaga yung nagdikta kung bakit. Panahon talaga nagdikta kung bakit. Biglang nagiging panahon talaga nagdikta kung bakit. Kasi minsan kasi talaga biglang lumambot gulong ng bike eh, pagka buti na kaya ngayon kasi talaga na meron ako mga reserbang interior eh, kaya madali man 10-20 minutes pagpapalit, depende. Pagka harapan kasi yung nasira, madali lang palitan. Kaya ganun yun. Tapos konting halo, kaya continuous na to kasi nung mga nakaraan kong video, pinu-question nila yung ano, kung kaya ko ba talaga ubusin ko yung pagkain ko. Anong hindi kaya?
kulang pa nga. Okay. Okay, kaya na tayo. Almusal na. Tapos na i-prepare kaya almusal na. Bago isip kong sasabihin. Naubos na yung sasabihin ko eh. Kaya wala mo lang sabihin, mag-isip-isip muna ako. Minsan kasi pagka nagmuni-muni ka lang, tapos yung wala ka talagang magawa, magmuni-muni ka, ang dami mong parang naiisip na sasabihin eh. Pero pagka ganito, naubusan ka ng sabihin, meron kang pinakabalahan, kakain, magpunit-punit ko. Kaya, naubusan ka ng sabihin. Biglang nagyabang pakilagay lang. Pagka may apple, saging at saka pipino talaga halos magpuno to. Puno talaga, hindi halos. Biglang naging kuya ko yun. Siya nga pala, doon sa mga pakangkaang yung sabi sana all lahat na si Jute, nakaselfon. Una-una sinaunang ano pa yung nasa ano eh. Tsaka ganito kasi yun, may mga bagay na nakalagay doon sa Code of Ethics, Code of Conduct, 11GO na hindi mo rin talaga may apply o hindi rin nasusunod sa pagdating na sa trabaho. Wala doon yung pagdating mo dito sa duty, gaya ito weekend, ang maintenance kasi Lunes hanggang Biyernes lang o yung mga tao nila dito. Kung hindi ka magkukusa maglinis sa paligid mo, ano na, magiging dugyot. Wala naman yan, hindi naman nakalagay yun doon na pagka linisan mo yung paligid mo. Baga ano na lang yun, yung instinct, ano pa tawag nun? Instinct kung pagkukusa na yun. Kasi yun nga, hindi naman sila yung magkikinabang pag linis yung paligid mo. Ikaw na naman mismong duty. Ngayon, pag hayaan mo madumi yung paligid mo, 24 oras mo makasalamuha yun. Yun yung makikita mo bawat lingon kung saan ka lumilingon sa paligid mo. Habang nagmumuni ka, napaka yung paligid. Isa rin nakaka-stress. Siguro, sa mga tao talagang dugyutin, hindi talaga ma-stress pag makita nilang marumi yung paligid. Kasi yun yung nature nila eh. Nature. Tayong mahilig tayo sa magyabang na lang tayo. Dito na rin naman eh. Yung medyo maano ko sa malinis sa kapal ka, maaliwalas, mabawasan yung stress mo sa'yo pagtingin mo. Pag malinis yung parang mag-good vibes yung utak mo. Yun na nga siguro. Di ko naman din naramdaman yung feelings ng mga dugyutin kung na-stress ba sila kung makita ng kalat sa paligid. Biglang bumanat. Isa pa pala, di ba trending ngayon yung flood control project, yung mga rose project, yung mga ano pa. Kung kayo pala, nung bumoto kayo nung nakaraang eleksyon, tumanggap kayo ng kahit galing kayo
Hindi tayo magbanggit o pangalan ng mga politiko. Basta tumanggap kayo ng galing sa politiko, lalo na pag cash. Shut your mouth. Shut. Bigla nag-English. Tikom nyo yung baba nyo kasi yun yung consequence doon sa tinanggap nyo. Yung mga project na hindi natupad, na hindi nagawa kasi pero mo gumastos sila ng milyon. Tapos walang balik sa kanila. Parang napaka-imposible, di ba? Mag-test talaga tayo. Tumanggap tayo eh. Labas mo rin? Buksan mo lang? Okay, bili ng kape. Buksan mo lang? Ngayong taon kasi, at pa mo naman nakaraang taon, hindi naman talaga ako kusang tumatanggap. Hindi. Mayroong mga sinasabi na kalista-lista, pero hindi ako atat na tumanggap. Kasi yun na nga. Alam na rin naman natin mangyayari. Noong sinaunang panahon, wala rin talaga akong pakialam dyan sa ano. Kasi isip ko, lahat yan sila, pare-parehas lang naman yun sila, nanakaw. Kasi bakit? Kung meron pa talagang, tawag ito, gusto talaga maayos yan, bakit hindi sila nakagawa ng batas? Pwede rin natin sabihin na hindi lumusot yung mga magagandang batas para mapigilan o maawat yung mga ganong palakaran o ganun. Pero kung ako, mag-ingay ako na mag-ingay. Napansin yung batas na sinusulong ko para sa kasanan ng lahat. Kaso wala eh. Kasi ganun kasi parang ginagawa na nila gatasan yung issue na yung nakaw na yun. Yung napag sinasabing magnanakaw, ang isasagot lang nila, ano yan, paninira lang yan, politika lang yan, politika lang dahilan yan, kaya pinagbintangan nila akong ganito ganyan. Kung bumawi naman yung isa, ganun pa rin yung isasagot. Parang inano nila ba, parang kinukondisyon na nila utak ng mga tao na ano nga, parehas lang naman yun sila, hindi lang nahuhuli. Bakit pa napunta ko sa politika? Hindi naman tayo konektado doon. Bodybuilding yung yung topic, bakit napunta sa politika? Naisabi ko lang. Sana nga, itong flood control project, issue na to, hindi na makalimutan ng tao kasi madalas naman umuulan dito sa bansang Pilipinas eh. Tuwing umuulan, ipaalala ng baha na mayroon palang problema dito, mayroon. Sana hindi. Yun, marami na rin naman mga issue na dumaan nakalipas ng buwan, taon, nakalimutan. Sana itong issue ng baha, flood control, hindi makalimutan dahil tuwing umuulan, makikita naman natin yung resulta ng kapararakan o walang kapararakan pinagawa nila sa budget. Bigla na yung eksperto. Kaya, ganun yun. Haba ang video. Kaya pa ba yung i-post sa social media? Nagtanong pa. Ganun talaga yun. Dito tayo sa bodybuilding. Ayun nga. September 20 na yung laro. Yung condition ko, hindi pa, tingnan mo yung body parts ko. Hindi pa talaga ganun ka baba. Yeah, baka nagkamali talaga yung kalkulasyon ko. Isa pa rin kasi, yun nga, yung mga, yun kasi, nung nakaraan, nag 48 hours ako, hindi naman pwede hindi ako kakain.
doon sa nakasanayan ko, kumakain ako, hindi ko naman tansyado kung nag-surplus ako sa time na yun o nagkalipisit. Tapos nung 11 din, ganun din nangyayari. Meron akong lakad, eh pagka may lakad kasi hindi ka nakakatulog, makaramdam mo talaga ng gutom. Pagka hindi naman ako kakain, siguro makakaya ko naman, pero magtiis talaga sa katawan. Pero ang problema doon, baka mag-muscle loss naman din. Kasi pagka wala ng ibang magagamit na calories yung katawan mo, siyempre gagamitin niya yung calories galing sa protina na para sa muscle sana. Yun naman yung problema roon. Paano ba? Basta yun yung baso ko. Meron pa kasi akong body parts eh. Ang problema kasi yung katawan din pala ng tao, ayaw to talagang isagad sa zero fats o walang fats sa yung tao. Mag-reserve daw talaga yung katawan natin ng fats daw talaga. Kasi ano yun eh, kumbaga magkasama yung fats, protein, saka carbs sa katawan natin. Saka hindi tayo mabubuhay pa. Ano ba yun? Mayroon mas may scientific explanation yan eh. Kailangan din talaga parts natin katawan natin para mag-process. Basta hindi ko gano'n nakabisado yung words eh. Pero kahit pa paano, mayroon ako naiintindihan. Hindi, pwedeng mag-zero fats tayo. Kasi yun yung isa sa na para magkaroon ng panibagong hormone sana o mag-produce ng panibagong hormone. So parang gano'n. Hindi ko sige yun kasi talaga mahirap sa akin. Iniintindi ko lang, hindi ko kinakabisado yung mga words, mga terminologies, mga ano pa man. Ganun ako loko-loko eh. Ganun ko, loko-loko. Ayun nga, ayun nga, di rin ka ako nagbabasa. Yun dahil ko siya, parang medyo mahina reading comprehension ko eh. Maganda yung panuorin ko lang. Kasi may mga explanation yun nga, kabilang side. Pag binabasa mo kasi, intindihin mo lang. Iintindihin mo yung mga babasa mo. Tapos explain mo kung ano yung naintindihan mo. Kaya kung hindi ganun katalas yung reading comprehension mo, yun na yung problema. Hindi kagaya sa akin, pag nakikinig lang ako, nanonood lang ako, dinidiscuss kasi nila yung bawat scenario, bawat side. Kaya doon ko ako makapag-isip na, okay, ganito, okay. Tapos may kumpara ko rin sa mga naging experience ko, kaya pala ganun nangyari kasi ganito, ganyan. Pero di ko iniintindi yung mga, hindi ko tinatandaan yung mga words. Basta meron ako naintindihan. Ang gulo ba? Mas kung wag ka rin tayo magulo. Lalo sinasabi sa mga tropa ko dun sa social media na naiingayan sa akin, naguguluhan sa akin. Kung naguluhan ka, huwag kayo makinig. Yun lang yung pinaka-the best na solusyon. Kasi pag makinig ka pa rin, nakinig pa rin kayo, ano nang magiging ambag sa inyo yun? Lalo pa kayong nalilito. Kalukuhan talaga. Okay. Okay lang sabi lang. Okay. Kasi yun nga lagi ko sabi, hindi ko naman ito pinipilit makinig. Sa mga may interest lang, kinig. Ganun lang yun. Walang, kasi ganun din yung ginagawa ko eh. Kahit sa mga idol o kakilala kong pag yun tinatalakay niyang topic, interesado ko, makinig talaga yan kasi may gusto akong matutunan eh. May gusto kong malinawan sa bagay na yun. Kasi gusto yung topic niya eh. Interesado ko. Mayroon akong gusto matutunan. Kaya pakinggan ko yun. Panunurin ko yun. Ulit pa minsan niya. Pero pagka yung topic niya, hindi ko gusto, hindi ako magre-react. Hindi ako magko-comment ng kung ano-ano. Hindi ako magre-react. Basta scroll lang. Hindi ko gusto eh. Hindi ko gusto yung topic eh. Ayun ako. Kahit yung mga
Bro, walang sila pa sa lahat. Yun yung approach ko. Pero, hindi ako interesado sa topic yun. Hindi ko na panoorin kasi wala akong gusto matutunan dun eh. Yung panoorin ko, yung mga topic na may gusto akong matutunan. Para madagdagan konti yung lalo hindi naman ganun siya ka-perfect na pagkakaintindi ko. At least magkaroon ako ng ideas. Yun naman yung purpose ko. At least meron akong makuha ng ideas. Sa katagalan, baka pwede kong na-apply sa sarili ko. Kasi yun na nga, ang ano ko kasi, try and error lang to. Ino-obserbahan ko lang naman yung katawan ko kung ano. Ito, ganyan. Wala akong formula na sinusunod. Magalaw lang ako, depende sa response ng katawan ko. Kasi panoorin mo rin naman yung mga kilalang mga old, mga sinaunang bodybuilder. Yun lang din naman yung ano. Wala naman silang gano'n ganyan. Kaya gusto ko silang panoorin kasi wala silang personal interest doon sa pinopromote nila. Hindi sila nagbibenta ng training program, hindi sila nagbibenta ng kung ano-ano man. Kahit doon kasi sa iba, yung mga isinusulong nila, mayroon silang personal interest eh. Pagandahin talaga nila yung kwento para maakit nila yung makakapanood. Pero hindi natin sila masisisi, yun kasi yung trabaho nila eh. So, marketing strategy ba? Paano mo naman maibenta yung isang product pagka hindi mo magandahan yung pagkaka-deliver mo o yung pag-ganyo mo. Ano naman, ako, doon ako sa basic talaga. Basic. Doon ako sa mga may sinasabi na walang pinopromote. Sa akin, Lepres, Arnold. Arnold Schwarzenegger. Kasi yun din siya mismo. Kasi nga yung palaro niya, kinikriticize niya yung mga manlalaro na katingin niya alanganin sa standard niya. Ano yun eh. Doon ako sa mga taong brutal talaga magano. Walang pagka si Willie Miller pa, walang sugar coating. Walang cooking na mga sinasabi, direct to the point. Yun naman yung pinapanood ko. Kasi doon nga, walang bula-bula doon, rekta. Matamaan ka, di, uy, iwas ka. Ganun ako mag-isip eh. Ganun ako mag-isip eh. Dahil yun naman, ganun talaga. Nagsabi lang din ng note ko. Yun na. Hindi rin ako ganun ka-brutal manalita, lalo na pagka makita ko naman yung tao na parang hindi ka rin, wala rin, hindi ka ba iniinsulto, ano, magsalita lang siya ng ganito ganyan, hindi ko rin ano, pero pagka yung taong nagsalita sa akin na medyo hindi maganda, gagantihan ko rin yung hindi maganda, kasi yun din yung ugali ko eh, hindi rin ako nagpapautang. Ayun yung mga lait-lait. Hindi ako pautang sa ganyan. Sinasabi ng iba na, hayaan nga, kung bumaba sa level nila. Eh, hindi. Pag hinahayaan kasi natin yung mga ganung bagay, parang kinukonsente natin yung kamalian nila. O yung pag ganung style nila. Alam naman natin hindi maganda. Bakit hayaan natin silang gano'n? Baka isipin nilang tama yung ginagawa nila kasi nanahimik tayo. Dalawa lang naman yung, ano eh, pagtahimik yung tao. Pwede yung tama sila. Ayaw mo na ng gulo kasi takot ka sa nila. Ganito ganyan.
Yun yung intindi ko sa inyo. Kala ko. Kaya pag nagsalita ka sa akin na hindi maganda, huwag kang umaasang sagutin kita ng Bible verse. Walang ganun. Sasagutin kita ayon sa level na mga sinasabi mo. Meron ako. Labas na ba? Oh, sir. Ano, dito lang? Saan mo lang? Wala nang hinihintay ko. Parang ako yata yung hinihintay ko. Okay lang. Doon, dumiritso na doon. Naubos na tayo, bili ko. Ano ba? Kaya lang, patapos na rin naman yung kinakain ko. Ngayon na lang manahimik. Mahirap pag-practice po siya ngayon. Hindi ganun kaganda yung liwanag ng araw. Kailangan ko pa naman pala mag-practice kasi yung federation na pinapanood ko kahapon, kahapon ko lang palang ata nakita yung nila comparison post nila eh. Practice ko, posing routine, pero yung comparison post, hindi ko na napapanood. Hindi ba nakakal? Ay, pagka mga talagang kailangan mo talaga matutunan yung post kasi yun talaga yung criteria nila eh. Paano ka mag-post? Yung ano ba yun? Hand placement, parang ano ba yun? Yung paa, yun yung practicein ko mamaya sana. Pero kahit hindi ganun kaganda yung liwanag ng araw, magpa-practice pa rin ako. Okay. Tapos na ang kain. Pause. Pause. Ito ulit yung papracticein ko. Tapos pag front, relax. So, front relax. Okay, yan yung papracticein ko mamaya. Let's go. Haba-habaan pala ng kaunti para pag-cutting ko. Pero kasi tuloy niyan. Ito, time na pala maglinis tayo sa kalat natin para walang ebidensya na maiwan ba. yun yung practicein talaga natin. Pagkatapos nating gamitin yung isang lugar, bagay o ano man, linisin natin. Kasi lahat na ang buhay kasi habit eh. Pag nagiging habit mo yung paglilinis pagkatapos mo kahit saan ka magpunta, yun pa rin yung gagawin mo kasi yun na yung habit mo o routine o ano ibang pwedeng itawag yan. Sa ganun yun.